Hello guys, this is your host, Freddy Filipinos America Blog, in YouTube and in Facebook /Freddy. Okay, /Freddy. Okay, I would like to announce the good news, fresh news that former Senator Laila De Lima was finally released on bail. This is from Washington Post and also from CNN.com. Makita nyo, ang Amerika ay interesado at ang mga senator dito ay interesado sa kaso ni Laila de Lima na ginawa ng mga Duterte. Inipit, katulad ng ginawa na ng pagpatay sa extrajudicial killing dyan sa Pilipinas without being heard, without being undergo a due process. Wag na lang tayong mag-bar examination kung wala due process. Ha? Wag na lang tayo mag-bar. Ba't pa tayo mahanga sa mga abogado? Due process nga eh. Walang due process. Kaya tayo binoykot ng maraming bansa na nagkahirap-hirap, nagkawindang-windang ang economy natin dyan sa Pilipinas. Tuwan-tuwa mga Pilipino pag pinapatay. Wow! Pinatay na naman ni Duterte. Suspect pa lang, pati bata pinatay. Kaya ito nangyari ngayon. Pinalaya ngayon ng korte si Laila de Lima on bail. That's one good thing. Pwede na mag-participate si Laila de Lima sa political affairs. Pwede na siyang kumandidato uli this coming election for senator. Okay? Bata pa si Laila de Lima. She's only 64 years old. So by that time, 66 and even the presidency. Okay, may kalaban na si Romualdez, pero wala na yung mga Duterte. Amy, I'm sorry to tell you because you become looks like pumani ka kay Duterte. Hindi ko alam kung bakit ka pumani kay Duterte. Hindi mo sinuporta ng kapatid mo. Ito nangyayari under Marcos administration, yung Bongbong Marcos Una, binigyan ng freedom. Pangalawa, tinanggal na si Gloria Macapagal Arroyo sa being a deputy speaker. Una ay pinakamatas na speaker. Ngayon, pangalawa, wala na ngayon. Ordinaryong congresswoman na lang si Gloria. At yung 650 million pesos na hiningi na confidential fund for Office of the President and DepEd na wala namang sapat na katibayan na bakit kailangan ng 650 million pesos. Hindi nila ma-justify. Alam niyo mga kaibigan, mga kabayan, sa anumang ako ay galing sa PLDT. Pag magpa-propose kami ng budget for the next year, we see to it na yung budget niyon ay justified. Kung hindi mo ma-justified, it will be turned down. Ganyan ho. Kahit anong company, kahit sa gobyerno, ganyan din ho. Kung hindi mo ma-justified, hindi mo makukuha yung budget mo. Kailangan may resulta yung budget mo. Ngayon, ang definition ng confidential fund at intelligence funds, by just the word itself, walang karapatan na magkaroon ng confidential fund ang DepEd at ang Office of the Vice President. Okay? Okay. Ito ay looks like lumiliit na ang daigdig ng mga Duterte. At pang latest news, nag-ship na yung mga dating Duterte, ang mga Duterte, to federal party ni Bongbong Marcos Jr. Nakita na ang kahinaan ng mga Duterte. Alam naman yun dyan sa Pilipinas eh. Sino bang malakas? Malakas ngayon. Bakit? Ang ating Pangulo ay nasa Amerika. Dito sa Amerika. Nandyan sa San Francisco. Umaate ng APEC. Pagkatapos niyan, pupunta yan. Bibiyahe lang yan. Papuntang Los Angeles. Imi-meet niya yung mga Pilipino doon. At pagkatapos niya, lilipad yan papuntang Hawaii.
Naku, inaabangan niya ng mga Pilipino. Alam ba niyo kung mga Pilipino daw sa Hawaii, puro Ilocano. Solid yan. Yan ang sinasabing solid word. Okay, so magandang balita, di ba? Okay, salamat. Mabuhay ang demokrasya sa Pilipinas. Sa wakas, sa tulong ng ating presidente, napalapit tayo sa Amerika, napalapit tayo sa European Union, napalapit tayo sa lahat ng bansa. Kay Duterte, Russia at China lang. Russia at China. Yan ang hindi maganda. At naging ating communication skill ay bumaba. Kay Presidente Marcos, you need to speak in English. Kasi yan ang importante. We need to speak in English because it is a one way, it is a subject of all learning in order for our young generation to grow. Sa education natin, kinausap ko ang apo ko dyan sa Pilipinas, hirap, kawawa naman. Hindi maka-English. Grade 3 na hirap pa. If we are going to compare those kids there in the Philippines to the kids here in America, US Filipino, wow, ang layo ng diferensya. Huwag niyo sabihin na sa Amerika ay hindi kami okay. Okay kami. We are much more better than you there in the Philippines. Kaya sinishare namin dito sa Amerika ang what we learn here, i-share namin dyan sa inyo. Katulad ng ating presidente, nag-aral yan dito sa Amerika. Ang mga Duterte hindi makapasok dito sa Amerika. Kasi sa criminal background check, you cannot be entitled to come here if you have a criminal record there in the Philippines. Like Bato de la Rosa, his visa was canceled because of extrajudicial killing. Si Senator Robin Hood Padilla, the same thing. Nakulong siya 5 years. Hindi pa pwede. Okay? So this is your host, Freddy, here at Filipino sa America Blog YouTube and on Facebook /Freddy. In God we trust, never hold your peace.